Hello everyone. I am Professor Hans, and I am here again today to teach you another lesson. Now, meron tayong bagong lesson na ginawa ko. So, ano ba yung lesson na to? Now, after we have tackled about what is the theory of katangahan, I have made another thing or another lesson which is the law of kabobohan. Now, in this case, sa law of kabobohan, dito na pag-uusapan kung bakit bobo ang isang tao or isa sang rule na pag nagagawa tong mga acts na to is considered ka na bobo. So, without further ado, let's continue. The law of kabobohan. A rule where a person who is lack of good sense or judgment is considered as bobo. Now, ano ba yung mga yun? Diba? Pag sinabi natin lack of good sense, ito yung mga sa common sense, alam mo ba yun? Common na common, kitang-kita na ganun, patuloy ka pa rin. Ibig sabihin, bobo ka. Lack of judgment, maling judgment, at also, ang maling desisyon sa buhay. Kung mga mali mo yun, ibig sabihin, bobo ka. Okay? So, in this law, meron tayong tinatawag na 5 acts of kabobohan. In 5 acts, meron tayong act 1098, false hope. Act 6910, manipulated. Act 011605, understanding. Act 071606, one-sided. And Act 9876, ang tinatawag natin mixed signal. Now, for further discussion, unahin natin yung act number 1 or tinatawag natin false hope. Ikaw ay patuloy na umaasa sa taong di ka naman gusto. Ayun. Pag nalabag mo to or nagawa mo tong isang bagay na to, considered ka na bobo. Okay? So, ito yung mga tinatawag, yung mga taong umaasa masyado sa, halimbawa, may crush ka. Tapos, wala naman talaga siyang gusto sa'yo. Malinaw na, na-reject ka na, pero patuloy ka pa rin umaasa. Ibig sabihin, bobo ka. Okay? Now, meron to tinatawag na punishment. Siyempre, meron yung punishment. Ikaw ay maaaring makulong sa tinatawag na false hope o maling pag-asa. Makukulong ka sa ideyang patuloy pa rin akong aase, baka kasi may chance pa. Diba? Makukulong ka dyan, boy. Mas malala, pag mas tumagal yung pagkakakulong mo dyan. Kaya mas mabuti, alamin mo yung worth mo, alamin mo kung gaano ka ka-importante para mag-grow ka. Okay? Now, meron tayong act number 2 or act 6910, manipulated. Ikaw ay pumapayag na i-manipulate. Ito sa mga cases naman to na may mga nasa isang relationship. For example, namamanipulate ka ng partner mo na through, alam niyo yung sad boy? Something na ganun. Or, for example, minalabag siya isang mali. Tapos sasabihin niya na ganto, ganyan. Tapos syempre, dahil bobo ka, maniniwala ka. Magpapamanipulate ka. Meron din tinatawag na gaslighting or mapayag ka na i-gaslight ka ng tao kahit aware ka na ginagaslight ka kasi nga, bobo ka. Now, this act is may karampatang parusa or punishment. Ikaw ay maaaring makulong ng panghabang buhay. Ito yung malala dito. Pag lumala ang pagmamanipulate sa'yo ng partner mo, mas makukulong ka sa kanya. How? Kasi kaya ka na niyang kontrolin eh. Diba? Nakokontrol niya yung feelings niya sa'yo, yung feelings mo sa kanya, through manipulating. Now, di ka na makakalaya dyan. Kasi darating sa point na mamanipulate niya rin na pag umalis ka, may mangyayaring masama. Ibig sabihin, habang buhay ka na dyan. Stay ka na dyan sa katoxican yun. Kasi nga, bumayag ka na i-manipulate ka kasi bobo ka. Okay? Now, let's proceed sa act number 3 or act 011605 o tinatawag natin understanding. Sa act na to, ikaw ay pinipilit mo siyang intindihin to the point na nasasaktan ka na. Ito yung mga karamihan din sa mga one-sided katulad ng sa act kanina. Yung pilit mong iniintindi yung isang tao to the point na nasasaktan ka na, kakaintindi sa kanya. Yung time na iniintindi kita, pero paano ako? Ito yung dumarating sa point na pag nag-aaway kayo, masyado mo siyang iniintindi. Kahit alam mong maling-mali na,
iintindihin mo pa rin kasi nga naniniwala ka na mahal ka niya, na mahal mo siya. Yun, that is a kind of foolishness or kabobohan. Okay? Dapat alam mo kung paano mo i-handle ang isang bagay. Kailangan mo sabihin sa kanya kung saan siya mali. Hindi sa lahat ng bagay, maiintindihan mo yung mga bagay na yun. Okay? Now this, meron din siyang karampatang parusa or punishment. Now what is this punishment? Ikaw ay maaaring makulong sa tinatawag na the bar of roses. Now the bar of roses is, gawa-gawa ko lang din. Pero, stated siya as facts. The bar of roses, or kung isipin nyo, pag mahawa ka ng rose, maganda siya tignan. But the rose has veins or mga tinik, diba? Veins ba tawag yun? Basta yun. Pag nahawakan mo siya, masakit. Parang sa relationship nyo, ang ganda tignan, parang healthy, pero nasasaktan ka. Nandun ka nga sa kanya, masaya ka nga sa kanya, pero nasasaktan ka. Gets nyo yun? Kasi may mga times di naman lagi kayo nag-aaway, di ba? Minsan lang din naman kayo mag-aaway, though mas masakit. Lalo na pag nag-aaway kayo sa isang bagay na hindi niya na kayang baguhin. Or nahihirapan siyang baguhin, kaya iniintindi mo na lang siya. Kaya pinipilit mong humawak sa relationship nyo kahit nagdudugo ka na or nasasaktan ka na. Ngayon, makukulong ka dyan. Kasi mas maa-attach ka sa taong yun. Kasi mas makikita mo yung mga bad sides or flaws niya. Mamamalin yun. So, kung hindi mo mamahandle or maayos ng maayos yung problems nyo, makukulong ka sa pagiging sa bar of roses. Kasi, yun nga, pipilitin mo siyang intindihin lagi kasi nga, na-failed mo na pangaralan siya or sabihin yung mga mali niya. Okay, now let's proceed sa Act number 4 or Act 07-1606. The one-sided. Okay, ikaw ay nagmamahal sa taong di ka na mahal. Ngayon, karamihan dito sa mga relationship na, alam niyo yung tinatawag na magaling lang sa umpisa. Yung na ang healthy nyo nung una, nung first 2-3 months. Now, after ng 3 months na yun, medyo cold na siya. Or parang ikaw na lang yung nagmamahal sa inyong dalawa. Diba? Pag ganun, hindi mo na kayang ma-handle yung isang ganun, na ikaw na lang yung nagmamahal, considered ka na bobo. Okay, ang bobo mo pag ganun. Kasi alam mo naman na hindi ka na mahal, bakit ka pa mag-stay? Ngayon, meron tayo tinatawag na consistent. Yung mga taong consistent na okay lang, baka bumalik din. Pero, pag ganito, may kita mo kasi, kung may iba na yung partner mo, or baka na out of love lang. Ngayon, pag na out of love lang yun, pwede mo pa siyang mabawi kasi pwede pa yung bumalik. Now, kung yung partner mo, kaya one-sided na lang yung love, is may iba na, mapapansin mo naman kung may iba na or wala eh. Ngayon, pag alam mo may iba na, tapos nagstay ka pa rin, pinipito pa rin yung sarili mo, bobo ka. Okay? So, ang punishment nito is, ikaw ay makukulong sa tinatawag nating loop of pain. Or, paulit-ulit kang masasaktan. Kasi nga one-sided eh. No matter what you try, kahit gaano ka genuine yung love mo, kung ikaw na lang yung nagmamahal, masasaktan at masasaktan ka. Okay, yan yung punishment mo. Now, meron tayong last but not the least act. Ang pinaka nakakainis. Kung mapapansin nyo, yung 4 na act is for mga biktima. Now, this act number 5 is para sa mga mixed signal. Act 9876 or tinatawag nating mga mixed signal. Now, ano ba mayroon dito sa act na to? Ikaw ay nagbibigay ng mixed signal kasi bobo ka. Okay, sa act na to is ikaw yung yung taong nagbibigay ng mixed signal sa isang tao na umaasa or nagmamahal sa'yo. Ngayon, anong point mo? Anong intention mo? Bakit ka nagbibigay ng mixed signal? Pwede namang pure intention, di ba? Ngayon, meron tong punishment. Ikaw ay paparasuhan ng panghabang buhay na pagkakakulong at hindi pa kakainin kasi di pure yung intention mo. Huwag mo papaasahin yung tao. Okay? Huwag ka magbibigay ng mixed signal kasi mahirap yun intindihin. Huwag ka magbibigay ng option or huwag mong gagawing option yung isang tao kasi karamihan sa dahilan kung bakit nagbibigay ng mixed signal ang isang tao is marami siyang pinagbibigyan nito. Like, marami siyang options ng mga tao.
Ngayon, pipilitin niya magstay yung isa, napipili siya doon kung sino yung mas better. Ngayon, paano ko to nalaman? Based on, hindi based on experience ha, hindi ako nagaganto. Ay, medyo. Wait lang, konti lang. Mahirap din kasi minsan. Ano muna? Wait lang, so, meron kasi akong kaibigan na sabi na, nasa may tinatawag siyang hope face eh. Yung mga buisit na yan. Yung bibigyan niya ng kakausapin na to, pero hindi niya bibigay yung dahilan kung bakit siya kinakausap. Nakakausapin niya rin to, pero hindi niya bibigyan yung dahilan kung bakit siya kinakausap. Switch siya dito. Pero hindi niya bibigyan ng dahilan or bakit sila nag-uusap. Like, walang label, wala lahat. Kahit situationship, wala. Kasi nga, mixed signal yung binibigay niya sa limang yun para makakuha siya ng option. Now, that is toxic. Kaya kakasuhan ka ng panghabang buhay na pagkakakulong. Kaya pag gusto mo yung tao, pag mahal mo yung tao, pure intention yung ibigay mo. Huwag mixed signal. Okay? Ayun lang. If you have questions, clarifications, verifications, other occasions, violent reactions, just tell me and I will try my best to explain to you what is in this lesson. Okay, dismiss.